Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palusugin ang ating espiritual na buhay ng banal na Eucharistia. Ang tumanggap ng banal na komunyon na may tamang disposisyon ay nagpapabanal sa atin at paunlarin sa posibleng pinakamahusay na paraan ang espiritual na buhay na nasa atin. Ang banal na Eucharistia bilang sakramento ay nagbubunga sa atin ng paglago na nagpapabanal na grasya. Sa katunayan, ito ay tinatag para maging pagkain ng ating kaluluwa. Sa 1:55, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang epekto nito ay pagkakatulad sa material na pagkain. Ito ay nagpapanatili, nagdadagdag, at nagsasaayos ng ating espiritual na lakas. Nagiging sanhi ng pagkakataon ng kasiyahan, na kung hindi naman laging nadarama, ay gayon pa man totoo. Si Jesus mismo ang ating pagkain, ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa at pagkadiyos. Siya ay nagkaisa sa atin upang baguhin ang ating anyo sa kanyang sarili, isang pagpapabaguhing anyo na pagkakaisa. Ang pagkakaisa ni Kristo at ng Kristiyano at nagbibigay buhay na transformasyon na humahantong mula dito ay natutupad at nagaganap sa banal na Eucharistia. Dito hindi lang umaanib kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya o naisama sa Kanya sa pamamagitan ng binyag, kundi ito ay bagong pakikiisa na pinakatotoo at pinaka-espiritual. Dahil sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging isang katawan kasama ni Kristo. Sa 1:57, ang sino man kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang pakikiisa na ito ay napakalapit na ang ating Panginoon ay hindi nag-aatubili na magsabi, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. 1:58. Ang pakikiisa nito ay isang totoong pisikal na pakikiisa na nagpapahiwatig ng pagbabahagi ng Kristiyano sa tunay na buhay ni Kristo. Sa pagtanggap ng banal na komunyon, nagiging tabernakulo tayo kung saan si Kristo ay nananahan, na kung saan ang mga anghel ay dumudulog at sinasamba siya, at kung saan tayo ay dapat sumali at makaisa sa mga espiritu sa langit sa pagsamba. At higit pa diyan, may umiiral na pakikiisa sa pagitan ni Jesus at sa atin, katulad ng umiiral sa pagitan ng pagkain at ng kumakain nito. Gayunman na may ganitong malaking pagkakaiba. Iyan ay si Jesus ang nagbabagong anyo sa atin at hindi tayo ang nagbabagong anyo sa Kanya sa ating katawan. Ang nakakataas na katauhan ay ang gumagawa na maging bahagi ang mas mababang katauhan. Hindi tayo ang nagbabago kay Kristo sa ating sarili, kagaya ng ginagawa natin sa material na pagkain, na kung saan ang pagkain ay ginagawa nating bahagi natin, kundi tayo ang nababago sa Kanya. Dahil tayo ang nababago kay Kristo, ang pakikiisa natin sa Kanya ay nagagawi sa lalo pang pagsasailalim ng hilig ng ating laman sa Espiritu, at tayo ay nagiging malinis. Ang pakikiisa na naghahasik sa ating katawan ng binhi ng walang kamatayan. Sinabi sa 1:35, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang kaluluwa ni Kristo sa katunayan ay nakikiisa sa ating kaluluwa, upang ang ating puso at isipan ay maging isa sa Kanya.
ang kanyang imahinasyon at ang kanyang memorya, matuwid at banal, ay pinagkakaisa sa ating imahinasyon at memorya upang ang mga ito ay disiplinahin at ibaling at buksan ito sa Diyos at sa mga bagay na nauukol sa Diyos. At ang ating mga aktibidad ay natatatakan ng kanyang kaloob, kagandahan at hindi maubos na kabutihan. Ito ang sinabi sa Kolosas 3:1. Binuhay kayong muli na kasama ni Jesucristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanang Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isang-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya ay nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at nakakahati sa kanyang karangalan. Ang kanyang intelihensya, totoong liwanag ng kaluluwa, nililiwanagan ang ating isip ng ningning ng pananampalataya. Hinahayaan tayo na makita at pahalagahan ng lahat ng bagay tulad kung paano makita at pakahalagahan ng Diyos. Sa ganitong paraan, napapagtanto natin ang pagkawalang halaga ng makamundong bagay at kahangalan ng makamundong pamantayan. Tapos, ating naiibigan ang katotohanan ng Ebanghelyo na noon ay malabo dahil sa lungat sa ating natural na likas na hilig at ugali. Sa Juan 8:12, mababasa natin ang sinabi ni Kristo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Ang kanyang saloobin ay napakalakas, napakamatapat at napakamapagbigay, ay pinagkakaisa sa ating saloobin upang itama at palakasin ang ating saloobin na mahina, paiba-iba, pagkamakasarili sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang banal na kakayahan, at sa ganoon ay masabi natin ang sinabi ni San Pablo, "Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo." Filipos 4:13. Ngayon, ang mga pagsisikap ay nagiging madali. Sa mga tukso, tayo ay hindi natitinag. Ang pagiging matatag ay hindi na mataas sa ating kakayahan dahil hindi na tayo nag-iisa, kundi nakakapit kay Kristo tulad ng galamay ng halaman sa isang puno. Kaya nakikibahagi tayo sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang puso, kumikinang sa pagmamahal sa Diyos at sa mga kaluluwa, ay dumudulog sa ating puso upang pukawin ito sa pagkalamig sa Diyos at sa kapwa. Tulad ng mga disipulo sa Emmaus, masasabi natin sa ating sarili, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag ang mga kasulatan. Lucas 24:32. Ngayon, sa ilalim ng pagkilos ng grasya, tayo ay nagkakamalay tungo sa kabutihan sa kapwa. Mahinahon, subalit matibay na determinasyon na gawin ang lahat ng bagay, pagtiisan ang lahat ng pasakit para sa Diyos at walang pagtanggi sa Kanya. Unti-unti ang ating kaisipan, ang ating saloobin, ang ating paninindigan at ang ating desisyon ay sumasalalim sa pagbabago. Sa halip na timbangin ang halaga ng mga bagay sa pamantayan ng mundo, hinahayaan natin na ang kaisipan at tingin ni Jesus ay maging atin. Mapagmahal nating tinatanggap ang mga kasabihan ng Ebanghelyo. Patuloy nating tinatanong ang tanong sa ating sarili, ano ang gagawin ni Jesus kung siya ay nasa aking lugar? Ganoon din ang nangyayari sa ating mga ninanais.
ang ating mga pagpipilian dahil nauunawa na natin ang ating pagiging makasarili at ang mundo ay nasa maling banda na ang katotohanan ay tumatahan lang kay Jesus, ang walang hanggang karunungan. Hindi na tayo naganais kundi kung ano ang kanyang ninanais, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang ating kaligtasan at ang ating kapwa. Ninanais lang natin kung ano ang ninanais ni Jesus. Sa Marcos 14:36, ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. At kahit na ito ay magdala sa pagpako sa atin sa krus ng pagsubok, tinatanggap natin ang buong puso, sigurado na ito ay ikabubuti ng ating espiritual na buhay at ng ating kapwa. At ang ating puso ay dahan-dahan na lumalaya sa pagiging makasarili mula sa natural na pagmamahal at pagkagiliw upang mahalin ang Diyos at ang kapwa sa Diyos na mas masugid, mas mapagbigay at mas madamdamin. Ngayon, hindi lang natin minamahal ang mga konsolasyon ng Diyos, kundi ang Diyos mismo. Hindi hinahanap ang kaaliwan ng mga mahal natin, kundi ang kabutihan na may dudulot natin sa kanila. Nabubuhay tayo, pero nabubuhay na mas napakalabis na buhay. Ang buhay na mas supernatural o supernatural, mas banal kaysa sa nakaraan natin. Ito ay hindi na sa sarili ang lumang Adan na nabubuhay, nag-iisip at kumikilos, kundi si Jesus mismo, ang kanyang espiritu na nabubuhay sa loob natin at nagbibigay buhay sa atin mismo. Ito ang sinabi ni San Pablo sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang pakikiisa natin kay Jesus ay maaari magtagal kung gugustuhin natin ayon sa patotoo ng ating Panginoon. Sinabi niya sa 1:56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Nais ni Jesus na manatili sa atin magpakailanman. Nasa atin na iyan. Ang kanyang biyaya ay laging tumutulong, kailanman mananatili upang ipagkaisa tayo sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.